KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at #1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headline. Ngayong umaga ho sa RMN News Nationwide. Bagyong si Yolanda lalo pang lumakas sa pagpasok sa bansa natin. Malalawigang apektado ho todo sa paghahanda. Ang DSWD handa na sa kanilang mga relief goods. Meron po kaming 198 million pesos plus worth of food packs, non-food items, banig, mga humot at cash na nasa bawat field office po namin. Pagharap naman ni Janet Lim Napoles sa Senate hearing mamaya, all set na. Malacanang, nilinaw na walang gagawing special trip si Pangulong Aquino para ipaliwanag sa publiko ang kontrobersyal na DAP. Dating Pangulong Gloria Arroyo bigong makuha ang pagsang-ayon ng Sandigan Bayan sa kanyang hirit na piyansa sa kasong plunder. Sa balitang negosyo, ang Pilipinas kabilang sa mga may pinakamaraming bilyonaryo sa Asya. Abroad, grupong nasa likod ng mga pagsabog sa Damascus, Syria, inaalam pa. RMN News Nationwide. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Umaga ho ng Huwebes na ngayon, Nobyembre 7, 2013. Ito ang numero 1 ng RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña sa pangalan ni Buddy Oberas. Tayo ay live na live sa DYHP 612 RMN Cebu, DXBC 693 RMN Butuan, DXKR 639 RMN Coronadal at sa DXIC 711 RMN sa Iligan. RMN News Panahon. Nabantayan ho natin yung bagyo na yan na si Yolanda na lalo pa umanong lumakas mga kasama, lalo pang lumakas ang Super Typhoon Yolanda mula na ito'y pumasok sa teritoryo ng Pilipinas kaninang hating gabi. Ayon sa Pag-asa, kumikilos ho ang bagyong Yolanda pakanluran, hilagang kanluran ng Eastern Visayas na may bilis na 30 km bawat oras. Kung saan ito ay huling namataan sa layang 820 km sa ilangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. May taglay itong lakas ng hangin na abot sa 125 km o 215 km bawat oras at may pagbugso naman ng hangin pumapalo sa 250 km kada oras. Sinabi rin ng Pag-asa na matinding ulan ho ang dala ng bagyong Yolanda dahil habang nasa karagatan ito, humahatak pa ito ng mas maraming tubig. Malakarinaan nila ang tsansang ilagay sa Storm Signal number 4 ang mga apektadong lugar, lalo na sa Visayas Region. Inaasahan namang magla-landfall sa Samar, Leyte ang Super Typhoon Yolanda sa pagitan ng alas 9 ngayong umaga hanggang alas 10. Ayon pa sa Pag-asa, babaybayin ng bagyo ang Northern Cebu, Northern Panay, Masbate, Romblon, Mindoro at Northern Palawan. Sa ngayon, nakataas na ang Signal number 2 sa Eastern Samar at Southern Samar, Surigao del Norte, Siargao Island, Dinagat Island, northern part ng Surigao del Sur at northern part ng Agusan del Sur. Signal number 1 naman dito sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Ticao Island, Burias Island, Masbate, Romblon, Marinduque at Southern Quezon. Aklan, Capiz, Iloilo, Antique, Guimaras, Negros Occidental at Oriental. Sa Cebu, Camotes Island, Bohol, Siquijor, Leyte, Southern Leyte, Biliran Island, Northern Samar, Camiguin, Misamis Oriental, ilang bahagi ho ng Agusan del Norte at del Sur at ang nalalabing bahagi ng Surigao del Sur. RMN Nationwide Report. Signal number 1 ngayon sa Cebu. Kumustahin natin ang OCD at PNP dyan sa Cebu. Naka-alerto na sa bagyong Yolanda. Kasama natin sa balita live mula doon si Arnold Bustamante ng RMN Cebu. RMN Report. Buntag Arnold.
Kahapon nakalerto na ang Office of the Civil Defense 7 at ang Philippine National Police sa pagdating ng Super Typhoon Yolanda na inasahang tatama sa lupa bukas sa Samar at Leyte. Inihanda na ng ahensya ang kanilang mga search and rescue equipment kung sakaling may mga lugar sa Central Visayas sa malubhang na matamaan ng bagyo. Isa sa mga lugar sa Cebu ang binabantayan sa ngayon ang northern part of Cebu. Mayroong na rin ng mga barko kagabi ang di pinayagan ng Philippine Coast Guard na makabiyahe papuntang Mindanao at Leyte provinces matapos maglabas ng storm signal number 1 ang Pag-asa Visayas kagabi sa Samar at Camotes Island. Nagdeklaro na rin ng walang pasok sa lahat ng atas ng eskwelahan dito sa Central Visayas hanggang bukas. Binabalaan naman ng OCD at PNP ang mga nanirahan sa mga flash floods at landslide prone area na maglikas muna upang makaiwas sa sakuna dulot ng Super Typhoon Yolanda. Sa buong lalawigan ng Cebu, may 80 barangay ang delikado sa landslide at 19 nito ay nasa Cebu City at ang mga nanirahan sa mga lugar na ito ay pansamantalang ipinalikas muna sa mga temporary evacuation centers sa kanilang lugar. Kasama mo sa Armin Cebu, Arnold Bustamante, Tatak, Armen. Radyo mo nationwide. Live mula Cebu, si Arnold Bustamante ho yun. Bukas inasa magla-landfall ng alas 9 hanggang alas 12 Friday. Yan po yung sa area ng ang Super Typhoon Yolanda sa pagitan ng alas 9 hanggang alas 12 bukas sa Samar, Leyte. Negros Occidental naman nakalerto na sa pagpasok ng bagyong Yolanda. Sama natin sa balita si Agnes Apostol ng Armen Bacolod. RMN Report. Nasa high alert status na sa ngayon ang lalawigan ng Negros Occidental bilang paghahanda sa pinangangambahang pagtama ng super typhoon na si Yolanda. Sa isinagawang briefing ng Provincial Disaster Management Division o PDMP kahapon, kaagad na pinag-utos ni Governor Alfredo Marañon Jr. ang paglalagay sa Negros sa heightened alert. Ito ay matapos sinirekomenda ni PDMP Division Head Eric Villaluna sa gobernador ang pag-declare ng high alert status upang maalerto ang lahat ng local government units kasama na ang pagpapalakas ng kanilang contingency plans dahil inaasahan na si Yolanda ang magiging pinakamalakas na bagyo na dadaan sa Visayas. Ayon sa PDMP, ang super typhoon ay posibleng magdudulot din ng matinding baha at landslide. Kabilang sa tinututukan ay ang paghahanda ng mga evacuation centers at iba pang measures, lalo na ang 24 hours na monitoring. Sa Bacolod City, nagsagawa na rin kahapon ng meeting si Mayor Monico Pentevella kasama ang lahat ng concerned agencies at kaagad na nag-utos ng activation ng Coordinated Disaster and Emergency Monitoring Committee. Ang lungsod ng Bacolod ay nasa yellow alert status sa ngayon. May declaration na rin ng Philippine Coast Guard sa pamamagitan ni Bacolod City Coast Guard Lieutenant Commander Glenn Daraog na kanselado na ang lahat ng biyahe ng barko palabas at papasok sa Bacolod. Ito ay kasunod na idineklara na ng Pag-asa sa Signal number 1 ang lalawigan ng Negros Occidental. Nag-recommend na rin ng City Risk Reduction Management Council ng cancellation ng klase sa preschool, elementary at high school, public at private. Kasama mo sa DYHB Bacolod, Agnes Apostol, Tatak, RMN. Radyo mo Salamat, Agnes. Ang Capiz naka-alerto na rin sa bagyong si Yolanda. Kasama natin sa balita si Michelle Oropio ng Armen Rojas. RMN Report. Nasa red alert status na ang buong lalawigan ng Capiz bilang paghahanda sa pananalanta ng Super Typhoon Haiyan o Yolanda. Napag-alaman na ikinonvene ni Governor Vic Tangco Sr. ang mga kasapi ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council upang alamin mula sa mga ito ang estado ng kanilang preparasyon hinggil sa bagyo, lalong-lalo na sa local government units mula sa DILG, BFP, PNP, Department of Health, DTI, mga ospital, DSWD, Philippine Coast Guard, MDRRMC at ilan pang concerned agencies. Inalerto ang mga ito ng gobernador hinggil sa mga dapat gawin upang maiwasan ang matinding epekto ng bagyo. Pinag-usapan rin sa naturang pagtitipon ang gagawing preemptive measures kalakip na ang posibleng evacuation ng mga residente na nasa mga delikadong lugar. Layo ni Governor Vic Tangco Sr. na maging zero casualty ang lalawigan sakaling humagupit ng lubos ang bagyo. Idineklara na rin ito ang suspensyon ng klase sa lahat ng level sa private at public schools sa Biyernes. Ngunit ngayon pa lamang, karamihan sa mga eskwelahan sa lungsod at buong lalawigan ay nagdeklara na ng class suspension. Hiniling rin ng gobernador ang kooperasyon ng lahat sa mga panawagan mula sa kanila. Kasama mo sa DYVR Rojas, Michelle Oropio, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Isa sa mga lugar na nasa signal number 2 na nga ho ngayon ay ang Surigao. Alamin natin kung ano na ang nararamdaman ng mga taga Surigao ngayong oras na ito. Ay mula doon si Jojo Ferrol ng Armen Surigao.
RMN Report! Itinaas na ang signal number 2 sa Surigao City at Surigao del Norte sa pagdating ng Super Typhoon Yolanda. Epektibo ngayong araw hanggang bukas, sinuspende na ang klase sa lahat ng antas sa buong Surigao, kasama na rin na walang pasok ang mga kawani sa gobyerno at pribadong sektor bilang paghahanda sa natulang bagyo. Simula ngayong umaga, iniutos na ni Surigao del Norte Governor Sol Matugas ang pagpapalikas ng ilang mga naninirahan sa high-risk area nang walang masamang sakuna ang kasasangkutan. 24 oras na rin na operational ang City at Provincial Disaster Risk Reduction Management Council sa pagresponde sa iba't ibang sitwasyon. Epekto ng signal number 2, wala nang pinahihintulutan ng mga sasakyang pandagat na makapaglayag. Kasamo sa DXRS Surigao, Jojo Ferrol, Tatak, RMN. Radyo mo, Nationwide! Tiniyak naman ng DSWD sa pamamagitan ni DSWD Secretary Dinky Soliman na mayroong sapat na relief goods at pondo ang kanilang ahensya para sa mga posibleng salantaing lugar na maapektuhan ng Super Typhoon Yolanda. Sa interview ng RMN kay Soliman, sinabi dito na bagamat patuloy pa rin ang kanilang relief operation sa iba pang mga biktima ng nagdaang kalamidad, meron na silang nakahandang tulong para sa mga ito. Meron po kaming 198 million pesos plus worth of food packs, non-food items, banig, mga humot, at cash na nasa bawat field office po namin sa buong bansa. So, nakatutok po kami sa mga dadaanan po. Ito nga ho sa Region 5, Region 8, at Region 4B, yung Maropa at Region 6. At lahat ho ay naka-alerto. Meron na po silang mga food packs na dinadala sa kanilang mga capital towns. So, yung mga provincial capitals po, doon nakalagay na ang ating food packs. Maliban sa mga food packs na yan at mga non-food items, meron ding nakaposte mga miyembro ng AFP, PNP at Philippine Coast Guard para umalalay sa mga lilikas na residente. Dagdag sa preposition food packs at non-food items namin ay nagpreposition din po ng assets ang Armed Forces of the Philippines, meaning tao at choppers at mga truck. Ang Philippine National Police binigyan ng utos ni Secretary Marohat at ang Philippine Coast Guard. So, alam namin kung nasan po itong mga makakatulong na magdadala ng food packs mula sa capital region natin. Si DSWD Secretary Dinky Soliman. Tuloy-tuloy na ho mamaya ang pagharap ni Janet Lim Napoles ang utak sa 10 billion peso pork barrel fund scam sa Senado. Ito ay sa kabila ng kahilingan ni Napoles na ipagpaliban ang kanyang pagdalo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee dahil sa kawalan ng abogado. Kaunan niyan, tiniyak naman ni Senate President Franklin Drilon na itatrato nila si Napoles na isang resource speaker, tulad ng ibang individual na ipinatawag ng Senado sa mga nakaraang investigasyon. Unang tinanggihan naman ni Senador Sofisto T.G. Ginggona ang hiling ni Napoles na ipagpaliban nga ang pagdinig dahil sa kawalan ng abogado matapos namang magbitiw si Attorney Lorna Capunan bilang kanyang Chief Legal Counsel. Pero sinabi naman ng Senado na handa silang magbigay ng abogado kay Napoles mula sa Public Attorney's Office o PAO para mapangalagaan ang kanyang mga karapatan. Bukod kay Napoles ay 6 na whistleblowers naman na nasa kustodiya ng NBI ang ipinatawag sa pagdinig ng Senado ngayong araw. Nilinaw ng Malacanang na walang gagawing special trip si Pangulong Noynoy Aquino para lang ipaliwanag sa publiko ang Disbursement Acceleration Program o yung DAP. Ayon kay Communications Secretary Sonny Coloma, dati nang ginagawa ni Pangulong Aquino ang pag-ikot sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas para ipaabot sa publiko ang mga programa ng gobyerno. Anya, hindi rin dapat isipin ng publiko na panibagong biyahe ito ng Pangulo dahil pangkaraniwan na itong ginagawa. Sa nakalipasan niya na 3 taon sa pwesto ng Pangulo, regular na itong naglilibot sa iba't ibang panig ng bansa para kumustahin ang taong bayan at alamin kung ano ang kanilang mga hinaing. Ginagawa rin anya ng Pangulo sa kanyang mga provincial trips ang pag-inspeksyon sa mga programa ng gobyerno. Ibinasura naman ng Sandigan Bayan ang kahilingan ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na makapagpiyansa sa kasong plunder. May kinalaman ito sa maanumalyang paggamit sa 100 milyong pisong pondo ng PCSO. Sa botong 3-2, nagdesisyon ang First Division ng Sandigan Bayan na ibasura ang hiling ni Arroyo na makapaglagak ng piyansa. Ibinasura rin ng Sandigan Bayan ang hiling ni dating PCSO Budget Officer Benigno Aguas na makapagpiyansa. Batay sa 51 pahinang resolusyon ng Korte, nagawang ipakita ng panig ng prosekusyon na malakas ang ebidensya ng mga ito para patunayan ang naganap na pandarambong.
Hiniling naman ni dating Pangasinan 3rd District Representative Rachel Arenas sa pamahalaan na tiyaking protektado ang karapatan ng undocumented overseas Filipino workers na maapektuhan ng crackdown ng Saudi Arabia na nagsimula noong Lunes, Nobyembre 4. Kahit legal ang estado ng kanilang pagtatrabaho sa Saudi, tungkulin pa rin ng ating pamahalaan na tiyaking hindi naaapakan ang kanilang mga karapatan. Ani Arenas. Ginawa ni Arenas sa parawagang kasunod ng ulat na ikinulong ng ilang araw ang mga illegal Pinoy workers bago pinasakay ng eroplano pabalik ng Pilipinas. Ayon pa kay Arenas, habang nakakulong, nakaposes pa umano ang mga OFWs habang nasa loob ng detention center. Nung linggo, may 27 OFWs ang bumalik sa bansa at inaasang darami pa ang mga ito sa susunod na mga araw. Sa huling ulat na natanggap ni Arenas, hindi na magpapatupad pa ng extension ang Saudi Arabia sa amnesty period para makapagrehistro ang mga illegal workers sa nasabing kaharian. 2 beses na rin nagpatupad ng extension ang Saudi Arabia, kaya pagkakataong ito'y mukhang itutuloy na nila ang crackdown. Ani Arenas, kontento naman si Arenas sa paghahanda ng pamahalaan sa pagbalik ng libo-libong OFWs dahil sa programang ito ng Saudi Arabia. Naglaan na ang pamahalaang Aquino ng 2 bilyong piso para makapagsimula ng bagong negosyo ang mga babalik na OFW. RMN News Negosyo. Mga kasama, isa ang Pilipinas sa may pinakamaraming bilyonaryo sa Asya. Sa ulat ho ng WealthX at UBS Billionaire Census 2013, kabilang ang Pilipinas sa top 10 na may pinakamaraming bilyonaryong yumayaman sa bansa. Nangunguna ho ang China na may total net worth na $384 billion. Kasunod ng India, Hong Kong, Japan, Singapore, Thailand, Indonesia, South Korea, Pilipinas na nasa top 9, Malaysia at kasunod naman ang Thailand na may total net worth $25 billion. Matatandaan noong Agosto lamang isiniwalat ho ng Forbes magazine ang 50 richest Filipinos tulad na lamang ni SM founder Henry C., Lucio Tan, John Gokongwei at Jaime de Ayala. RMN News Abroad. Iniimbestigahan ho ng otoridad kung sino o anong grupo ang nasa likod ng pagsabog sa Damascus, Syria. Hindi bababa sa 8 hanggang 50 ang sugatan sa nangyaring insidente sa Hiyaz Square. Dahil sa malakas na pagsabog, ilang opisina ho ang nasira at maraming residente at establishmento ang naapektuhan. Mga kasama, live pa rin mula dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Bahagya natin magbabalita ngayong umaga. Ito pong narinig ang numero 1 RMN News nationwide. Ngayon ay Huwebes na, Nobyembre 7, 2013. Sa mga taga Zamboanga. Yan ang mga notisya required reklamo personalis ng Gregano News and Information Center del RMN News and Current Affairs. Kamil Justedes, mga anunsyador, GIL Climaco. Joel Tonero Sanson, Tatak RMN. Sila po yung susunod, sina Joel Sanson at Hill Climaco. Sa DXRC numero 1, DXRC 900. Well, sa'yo. Panoorin ang naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga sa YouTube. Pwede ho yan. I-type lamang ang RMN News Nationwide. Thank you Lord at tayo po ay nagkasama-sama muli. Kasama niyo sa serbisyo publiko sa pangalan ni Barrio Beras. Ako si Weng de la Peña. Dito pa rin, para na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan, RMN, Radyo Mo Nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Buong bansa ang boses. Nakabalik live by RMN News Nationwide. Oras natin, tatak alas 7:19. Tatak RMN. That portion was brought to you by V22. Every animal needs it. Sa paglinis ng bahay, dapat linisin kahit sa kasulok-sulukan. Pulido! Yan ang turo ko sa manok.